Hello Capricorn, welcome dito sa yung March 8 to 14 reading. Bigyan natin na ba itong mga posibleng paparating itong mga energies na meron. Hello and welcome sa mga palaging nag-aabang, sumusubaybay sa ating mga readings, mga nag-subscribe, nag-follow na sa ating YouTube and Facebook. Maraming salamat sa support. Mapa dito sa Pilipinas man or sa iba't ibang bansa, no? So nakikita ko, natutuwa ako sa mga nagko-comments, nalalaman ko kung nasang part kayo ng daigdig pero nakakarating pa rin sa inyo itong ating mga readings. Hello and welcome sa mga bago rito. Kung hindi pa po kayo naka-like and follow or subscribe, huwag niyo pong kalimutang sumubaybay sa ating YouTube or Facebook page. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Marnelli Dikdikan, and Randy Granada. Thank you so much sa pag-join ng ating membership. So, naglalagay ako ng mga readings exclusive for members, no? Sa ating YouTube. Regarding reading services, basahin nyo lahat ng mga nakasulat below dito sa ating video. Makikita ninyo yung links papunta sa aking legit pages. Kaya kung balak nyong mag-avail or mag-inquire about reading services, dumiretso kayo sa aking legit na FB page. Yung link hanapin nyo nakalagay sa description below. Tignan na natin Capricorn. Ano ba itong mga mensahe para sa'yo? Wow! Clover! Great good fortune. Dalawa, great, tapos good fortune. Bongga. So, pwedeng siniswerte ka. Magaganda yung mga mabuenas. Magaganda yung mga susunod na may encounter mo. No? Etong March 8 to 14, may mga magagandang bagay na may encounter mo, mga swerte na posibleng paparating sa iyo. New job or career, ayan, yung iba siswertihin kayo pagdating sa career. O baka kung nag-a-apply kayo or meron kayong tina-target na specific na trabaho, position, baka yan yung makuha ninyo kasi siswertihin kayo, makakapasok kayo agad or makukuha ninyo yung gusto nyong position. Or yung specific na tina-target ninyo, ina-applyan nyo kung nag-a-apply kayo. Meron ding possible na relationship na paparating. Ayan, hindi lang bagong job or career. Possible din na panibagong connection na romance, no? Yung iba dito, may mga success kayo na ipagse-celebrate, achievement. Ayan, may mga party, may mga success, merong mga kasiyahan, meron ding romance, bagong job or career. Ganda. Yun din energies mo, Capricorn. Ito pa, protektado ka pa from negative forces beyond your control. Suportado ka, protektado ka ng iyong mga angels. Okay? So, kumbaga, masishield ka kung may mga negative na mga pangyayari man, magkaroon man ng impact sa'yo, pwedeng bawas na kasi parang na-filter na dahil yan na nga, protected ka nga daw. So, hindi ka hindi ka mabubugbog or yung talagang tipong madadali kasi protektado ka nga daw. The most difficult part of a situation is over. Magtatapos na yung mga mahihirap na kalagayan na naranasan mo. Kung may mga challenges ka man, nag-i-struggle ka man, matatapos na itong mahihirap na stages na yan at papunta ka na sa pag-improve or paggaan ng kalagayan or situation mo. Ayan, pagkatapos ng ulan, di ba, doon lumilitaw yung rainbow. Ayan. So, asahan mo na parang Six of Swords energy to. Nagta-transition ka na from a difficult situation into a better or comfortable na kalagayan, no? Kumbaga, nalagpasan mo na yung mga mahihirap na part, kaya papunta ka na dun sa masayang part to, di ba?
Spear, heartache over what you no longer have. Pwedeng may mabobroken heart ka about something, disappointment ito or failure. Or pwedeng ma-hurt yung feelings mo. Ayan. Yung tipong masasaktan ka dahil alam mo na hindi na babalik doon sa dati or hindi mo na makukuha yon or natapos na siya talaga. Ayan, kung ano may pinag-uusapan dito. Relationship man yan, romantic man yan or hindi, ano? Kung mag-alala, may mga swerte naman. Siguro pagdating dito, kung love life yan, sabihin na natin, hindi naging maganda. Pero malalagpasan mo rin yan with the rainbow card eh. So, kumbaga, yung most difficult part, yung pinakamasakit na part na nangyari sa'yo, lilipas na yan at mapapalitan na yan ng rainbow. Ibig sabihin, unti-unti mo nang mafe-feel yung paggaan ng kalagayan mo. Yung pag-i-improve, papunta ka na nga sa magandang part, galing sa pinakamahirap na part, no? Maaaring the sacrifices you are doing ay hindi worth it. Yun yung sinasabi ni Seven of Pentacles in reverse. Pwedeng you will come to a realization na itong mga pinagagagawa mo, binubuhos mong energy, emotions, ay hindi pala worth it. Merong fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Oh, stay confident or maging confident ka kung wala kang confidence right now. Kailangan mong tubuan ng confidence. Magtiwala ka na malalagpasan mo yan. Ayan, papunta ka na sa good part. Tapos na yung worst. The worst is over and yung magagandang bagay na yung paparating sa iyo. You have to be confident or trust the process kasi darating ka rin doon sa magandang part. Ayan. Okay, yan yung sinasabi ni Queen of Wands. Maging ka lang. Ano ba tawag dito? Chill ka lang. Kaya mo yan. Kinaya mo nga yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo eh. Yung mga sobrang hirap, sobrang sakit nga. Nakayanan mo yan, di ba? So lang, chill ka na lang kasi paparating ka na sa good part. Toxic nga, oh. Finally, you will realize na itong pagkapit-kapit mo dito sa isang codependency or toxic na relationship is wala naman talagang magandang pupuntahan. Sabi ko nga yung mga sacrifices na ginagawa mo, walang mangyayari dyan. Alam mo, na-realize mo na hindi yan magdudulot talaga ng kahit anong kabutihan sa iyo. No? Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Merong mga ganyan energy. So, yun yung na-realize mo na itong kinaroroonan mong partnership, romantic man yan or hindi, is very toxic para sa iyo. Pwedeng matagal ka na nga nag-aksaya ng effort mo dyan pero so, dinami-dami ng mga sacrifices na ginawa mo dyan, ibinuhos mo dyan. Despite everything, wala namang magandang nangyari sa iyo dyan. Or hindi nagdulot ng kabutihan para sa iyo itong toxic na samahan na yan. Transform. Merong malaking transformation mangyayari sa iyo. The Magician, you are manifesting a transformation. So, totally, mag-iiba. Malaki yung magiging pagbabago sa iyo dito. Whether ikaw pagbabago mo sa sarili mo or pagbabago ng kalagayan, sitwasyon mo. Yan yung nakikita ko sa The Magician. Parang merong ikaw din yung magpapalaya ng sarili mo dito. Ikaw yung makaka-realize na wala nang mangyayari. Kaya ikaw din yung magta-transform ng situation mo. Ikaw, nasa sayo yung wand. Nakikita mo yan, yung Magician. Hawak niya yung wand. Nandyan lahat ng tools, kumpleto. Ibig sabihin, ikaw na lang talaga yung gagawa ng kung ano yung gusto mong i-manifest na yan. Ano man yung gusto mong transformation na gawin, ikaw talaga ang gagawa niyan para sa sarili mo. Walang iba kung hindi ikaw, Capricorn. Ikaw pala to!
Pinag-uusapan natin dito, Capricorn, ayan. O, merong Aries, Leo, Sagittarius at Capricorn. O, ikaw yung isa dyan. Ikaw to. Meron ding Pisces, by the way. Okay? So, yung period ng pangangapa mo dito sa damon ay matatapos na. Marireveal na yung dapat ma-reveal. May mga realization, di ba? Yung binabanggit ko. Ayan na yun. Unti-unti ka nang nakarealize dito. Ano man itong kinasasadlakan mo ng matagal na panahon, toxic relationship, bisyo, any kind of attachment na alam mo unhealthy, toxic para sa iyo, yun yung marirealize mo. Hindi ka na mangangapa dito sa damon kung ano yung mga hidden dyan, lilitaw at lilitaw, matutuklasan mo. Meron kang mga malalaman, marirealize. Unti-unting lalabas yung mga dapat lumabas dito na nakatago before. Okay? The Empress card in reverse. Feel ko dito sa Empress mo in reverse. By the way, pwedeng Taurus or Libra energy. Venus, no? So, pwedeng meron ding Libra or Taurus energy dito. Alam mo, meron talagang mga bagay dito na kahit na anong paghihintay mo, hindi na talaga magbubunga ng mabuti. Kasi ayan na yung Empress. Pag nakita mo yung Empress na baliktad, mabuti sana kung ganyan, maganda eh. Kaso baliktad. Walang magandang bunga. Itong devil situation na yan, toxic yan talaga sa'yo. Wala kang magandang makikita dito sa ano na yan, kung ano man ito. Hobby, libangan, bisyo, relationship, connection, ano man yan. Napaka-toxic nito. O, walang may bubungang mabuti sa'yo yan. Kaya maganda na kung ma-realize mo yan, maialis mo yung sarili mo. Ang dami mo nang nakasayang panahon, ang dami mo nang sacrifices dito. Kaya ka nga naka-realize eh. Eventually, na-realize mo, lumitaw na yung mga dapat lumitaw or matuklasan, malaman mo, maunawaan mo. Na walang growth, walang magandang ibubunga sa iyo to. Puro kapahamakan, puro toxicity lang, no? Puro addiction or attachment lang yung basta. Lahat na ng toxic. Okay? So, good luck sa'yo. Kung na-realize mo, kung tama man yung mga nandito sa card, edi congrats. Pero kung hindi, naku Diyos ko, marirealize mo lang din sa bandang dulo yan na lahat ng ginagawa mo, walang magandang patutunguhan dahil dito sa toxic connection na yan or attachment. Tingnan natin love life mo. Conversation and huy. So, hindi mo ine-expect na magre-reach out uli sa itong person na ito. Makikicommunicate siya. Ayan, gusto ka niya talagang makausap. And hindi mo ine-expect na bigla ka na lang niyang kontakin or bigla na lang makipagkita sa'yo itong person na to. So, this is magandang surprise, unexpected outcome. Masusurpresa ka, magugulat ka. Hindi mo kasi ine-expect na ganito ka interesado itong person na to para magkausap kayo uli. Ayan o, gustong-gusto ka niyang makausap. Okay, so masyashock ka in a good way. No? Tignan na natin pagdating sa career, business, or pera. Training, yung iba sa inyo, nagdadagdag kayo ng skills. Ayan, pwedeng nag-aaral kayo uli. Or may mga bagong training para ma-upgrade nyo yung kaalaman ninyo, yung mga kaya ninyong gawin, and magagamit ninyo yan to further enhance or improve itong inyong career. Okay? So, ano man yung expertise mo, hindi ka tumitigil. Gusto mo, may mga nag-upgrade ka, or basta gusto mo magdagdag ng mga bagong skills na magagamit mo for your promotion or para mag-grow ka dyan sa iyong career.
Okay? Pwedeng karagdagan ding sweldo rin kasi yan. O malay mo. Pwede namang magkaibang bagay. Marunong ka nito pero nag-aaral ka pa ng iba pang skills. So, hindi lang yun. Hindi ka lang nagre-rely sa isang source ng income or isang skill. Kumbaga, wise ka na nag-i-invest ka rin sa ibang skills para if ever na ma-shutdown itong isang bagay na alam mo, meron ka pang ibang bagay na alam na gawin na pwede pa rin ikaw kumita doon. Okay? So, pwedeng iba sa inyo dito, bago kayong pasok dyan, pwedeng nagpadawan kayo, nagsisimula pa lang kayo or lumipat kayo, no? So, may mga bagong experiences, knowledge na mapupulot kayo. Pwedeng iba nag-OJT na kayo, yan yung mga internship, unexpected. O, diba? Sabi ko nga, itong mga skills na ito na dinadagdag mo, inaaral mo, eventually, mapapakinabangan mo ito. Something na pwede mo ring pagkakitaan. May fallback ka. Kumbaga, may dalawang bagay ka. Magkaiba man ng nature yan. At least, hindi lang isa yung nalalaman mo. Meron ka pang panibagong source ng income, panibagong skill or kaalaman. So, advantage yan eh. Okay? Yan yung nakikita ko sa career, money, or business. Tignan na natin yung closing messages or advice para sa iyo, Capricorn. Resourceful. May you recover and rise again. Kailangan mong maging resourceful sa ngayon. Kumbaga, madiskarte, mapamaraan. Kailangan ikaw yung mga maghahanap ka ng ways. Ayan, ikaw talaga. Ikaw yung didiskarte and maghahanap ng mga solutions or ways para dito sa situation mo. Okay? At kung ikaw ay dumadaan man sa mga paghihirap, no, huwag kang mag-alala kasi makaka-recover ka. Ayan, may you recover and rise again. Makakabangon at makakabangon ka dahil yan sa abilidad mo. Dahil yan ikaw ay mapamaraan, madiskarte. Capricorn, no? Naniniwala ko kasi earth sign ka. Alam ko yung mga earth sign magagaling sa ganyan. Memory, may you hold the past lightly. Yun yung sinasabi ko. Kung kaya mong bitiwan itong devil situation, yung toxic situation na yan, i-release mo na yung past na yan. Feel ko natali ka sa past eh. Matindi yung kapit mo doon, hindi mo mabitawan for some reason, hindi ko alam. Pero yun na yung dapat mong luwagan ng hawak. Yun na yung dapat mong ma-realize na yung mga sacrifices na ginagawa mo is really not worth it kasi this is toxic for you. Etong situation na to, yun yung dapat mong bitiwan. At mukhang may kinalaman siya sa past, no? Charm. May you see the magic in small things. O, yun na yun, yung magician. You have the ability to transform every situation na meron ngayon. May mga times siguro na hindi mo nare-realize na kahit maliliit na bagay, ito ay grasya sa iyo. Matatransform mo yung mga bagay na yan into something useful or makabubuti para sa iyo. No, may you see magic in everything. It's the way you look at things. It's how you look at every situation eh. Kumbaga, importante yung mindset natin sa kung ano yung mga nakikita natin, sa kung anong meron tayo ngayon at yung mga sitwasyon na meron tayo. Kung lahat ng bagay na yan, pangit ang paningin mo, or meron kang hinahanap na wala dito, wala talaga mangyayari. Okay? Kasi, hindi mo nakikita yung mga dapat mong makita. Kaya, yan yung mensahe para sa iyo. May you see the magic in small things. Kahit gaano kaliit man yan, lahat ng bagay na yan ay biyaya, grasya, at merong silbi sa buhay natin, Capricorn. Take care, God bless.